Nearly 70 firecracker-related injuries have been recorded so far at the Jose R. Reyes Memorial Medical Center in Manila. And for details, we have our mobile journalist. Uy, Kayla Makantan. Kayla, Happy New Year. Anong paputok ang naging sanhi ng talagang maraming injuries? Happy New Year, Lord Denise. Sa oras na to, no, umabot na nga ng 70 yung firecracker-related injuries dito sa JRRMMC. At yung pinakamataas na porsyento yung hindi pa nalalaman, di pa tukoy, no, kung ano ba dahil karamihan nga rin nung mga sinusugod dito na nabibiktima, yung nagugulat na lang din na sila ay natamaan o naputukan na dahil 43 dito sa 70 ay yung passive, no? Ibig sabihin na damay lang, hindi sila yung nagpaputok pero sila pa yung naputukan. Kaya naman yung ating mga otoridad at ang pamunuan ng JRRMMC nagpapaalala pa rin kasi kahit na tapos na ang medianoche, meron pa rin dito, maririnig pa rin dito sa Maynila, kaliwat kanan pa rin yung mga nagpapaputok, no? Kaya pinapaalalahanan pa din, lalo na yung mga menor de edad dahil malaki din yung porsyento na minor yung mga naisusugod dito na bantayan talaga ng mga magulang, lalo na yung mga nagpupulot ng mga pulbura. At meron nga rin kanina, no, pumunta dito, naglilinis lang pero napuwingan nung pulbura ng paputok. So kailangan talaga magdoble ingat, hindi lang sa mismong pagpapaputok o sa pag-iwas. At yung kanilang ang paalala, legal man o illegal yung kagagamitin, talagang lubhang delikado. Pangalawa naman, no, dito sa hindi pa malaman, syempre yung triangulo na ang daming gumagamit. Kanina nung bumiyahe ako mula Mandaluyong hanggang dito, may mga nadadaanan pa rin ako. Umagang-umaga, talagang alas 6 ng umaga, patuloy pa rin yung kanilang party. Pero bukod dito, Lord, no, sa mga na biktima ng paputok, may mga ilan ding naisugod na malala din yung kanilang mga tinamo, kagaya nung kanina na halos madurog na yung paa dahil sa naaksidente sa motorsiklo dahil naman sa kalasingan. So nakausap ko pa siya, tumatawa pa siya, hindi daw niya nararamdaman yung sakit. So ito yung mga sunod-sunod naman na kaninang mga bandang alas 9 na nagdatingan, no, yung mga involved naman sa road crash incidents, Lord. Intindi nun, sinasabi, yung biro nga nila, but it's a dark joke. Alcohol is both the solution and the cause of life's problems. So kalasingan na aksidente sa motor, Kayla. Pero balik tayo sa binanggit mo kanina, 43 doon sa 70 plus. Nadamay. Damay lang, no? Oo, Mga passive yes. lang. Yan ang bad trip talaga sa mga ganyan. Ilan ang menor de edad na naging na-injure, Kayla? Sa huling update nila, ang nakalagay kasi is 24 na minor yung naipunta dito sa JRRMMC. Pero hindi kasi updated yun dahil nga nung pumatak yung alas 9 ng umaga, nagtuloy-tuloy na yung nagdadatingan yung mga pasyente. At yung sa mga paputok, na involved sa mga paputok, hindi na ganun kadami. May mga pa isa-isa na lang at minor na lang yung mga eye injury. Yung naitala dito na malala, yung dalawang kinailangan na amputate yung daliri. Pero stable naman na daw yung kalagayan. At yung mga iba kasing sinusugod dito, eto na yung mga, yun nga sa aksidente, meron pa kanina, galing naman sa bugbugan, dalawa, no, magkahiwalay, may nakaaway daw. At meron tayong naabutan pala kanina na isang lalaki rin na binaril sa binte. So eto naman ay dahil sa may kaalitan. So nasakto lang din na araw na ito nangyari yung insidente at dito nga itinakbo yung ating victim. Mukhang dapat may sariling kategorya din ng mga alcohol-related Ayun. injuries. Oo. Nako, yung mga ganyan, mga barilan, mga bugbugan, alam natin kung ano ang sanhi niyan. Pero anyway, alam natin, itong araw na to, Kayla, sigurado hindi magtatapos ang araw, marami pa rin itatakbo dyan, pero wag naman sana. Oo, no? wag sana. Kasi aftermath, dyan talaga, binanggit nyo kanina yung mga namumulot, yan ang delikado din. Nako. Pero mag-ingat pa rin kayo dyan, ang ating mobile journalist, Kayla Makantan. Happy New Year sa iyo, Kayla.